atod kaniyo sa Dabso Media Association o DXDS Radio Ukay Kikos, programa nga nakahiskot sa katilingbanon nga kalihukan o tingos bawan uban sa mga balita o impormasyon sa matag kalungsuran. Ang Bidlisiw sa Habagatan, mabatay matag adlaw Sabado, alas 10 hangtod alas 11 sa buntag, diri lamang sa atong pinanggang Sibihanan, Radio Ukay Kikos, AM na, FM pa, ang Bidlisiw sa Habagatan. O pero, aniya ang inyong mga magsisigya. We shall pass in this world at once. Any contact that we can show, let us show now. Any secrets that we can do, let us do it now. Let us not neglect nor defer, for we shall not pass this way again. Higala, kumusta ang kalinaw? Grasya ug panalangin sa labaw magkagahom magkauban kanato. Mayong buntag, niyan kita sa tuang panagubas ng tulumanon ang Bidlisiw sa Habagatan. Matag adlong Sabado mabati din lamang sibihan ng DXDS o DXEY. Petsa 19 sa bulan sa Hulyo kasamtangang tuig 2025. Nangalan sa ato ang station manager Ramumunsing Sibya, sa ato ang technician Commander RK Rico Caminyo, ug sa ako ang sparring partner si Kagawad Jun Badlasan nga wala kami. Usab sa Dabsor Media Association. Ano usab ang tulumanong ang Bidlisiw sa Habagatan. Mga Bidlisiw mo kahisgot sa mga butang isgutanan, mga butang nga diin ng atong katilingban adunay kalambigitan. Mga butang nga diin ikaw, ako ug kitang tanan adunay kalambigitan. Marag naputol matadres pikas nga no. Live kita sa ato ang gawas nga live sa sibihan ng DXDS ug DXEY. Live usab kita sa atong Facebook sa Sami Buhat account o naputol diri sa pikas nga account no sa ato ang bro Sami. So anyway, unyang taon-taon mobalik na siya no. So ako nag-ingon adlong Sabado karon no, pitsa 19. Ikapila na karon nga kuan sa kanang digos no. Kay originally mao ni ang adlaw nga gina-observe ang araw ng digos katong dili pa siya munisipyo gikan sa nahimo pa kini siya nga munisipyo no, dili pa siya siyudad no, dili pa siyudad unya atol niini gina-observe ang Padigusan Festival in honor sa kana bitawng kamugnaan niining digos no. Atong kinumduman ang digos na himo kini siya nga barangay lamang sa munisipyo Santa Cruz. No, antod nga gi-divide ang Davao del Sur unya aduna nay mga of course kabahin sa Kalambuan nahimong munisipyo no, munisipyo sa undivided Davao hangtod nga mo ni karon no, mo ni karon nahimo ng siyudad ang Digos sukad ni adtong September no, September nawala man ni September niya nahimong siyudad ang Digos. So tungod ni ana siyudad na ang Digos unya ang araw ng Digos gi-celebrate na matag kanang September 8. Pero nagpabilin nga ang original nga kamugnaan niini ang July 19 gi-celebrate sa ulog gihapon gina-observe agi og paghandom no, paghandom sa mga kanabitawng kamugnaan niini no, gikan sa usa ka barangay nahimo siyang munisipyo, nahimo siyang siyudad no.
mo ni karon no. Dunay daghang mga activities ang ato lang mahinumduman ana katong Padigusan Festival mo man na siya ang kasagaran nga ato ang mahinumduman sa pag-celebrate nining araw ng Digos no. Usa ni ana katong dire gina-celebrate dire sa kuan, dire sa kining sapa no. Kamo ni usa man ni ka-landmark sa ka-landmark kining sapa dinhi nga nahimutang dire sa tubangan sa ato ang sa ato ang sibiyahanan nining araw ng Digos. Oh. So mo na siya no. Nabalik mga itong live, nawala mong itong ganiha o dili di ang ato ang live sa Pikas na to nga account no. Pikas na to account. So gusto na ko nga i-live to diri Pikas para mulabay po ta sa lain po na to nga mga listeners no. So mo to siya no, gi-celebrate ang araw ng Digos. Araw ng Digos no. Oh. Okay. Sige. Ito, ato sa nang i-adjust, no? Mo, ni ang nawala ka gani, ha? Gani, ha na. Gani, ha? Ato nang padayon, tigalay, wala pa nawala. So, mo to siya, no? Ang araw ng Digos, dinidapita, usa sa mga landmark, kining sapa. Ito, dagang mga historical accounts. May kalambigitan ni ana, no? May kalambigitan ni ana ang kanang pagkamugna sa Digos, ang term nga Padigos, Digos ug uban pa nga mga historical accounts. So, pasidungog usab sa ato ang sa ato ang mga sa unang tao dinhi. Balo man ta nga kun ang pagsaulog sa Digos agi upag kuan ni ana labi na sa mga kanang gitawag ng alumad no. Mga lumad or mga naunang tao dinhi bagubo man gyud sa upper part sa Digos o sa upper part og ang kagan sa mga coastal areas niini nga dapita no. So ingon ana ang mga kano napigipangita dinhi nga mura og lakbit sa kasaysayan. Kasaysayan may kalambigitan niini may kalambigitan niining Digos nya doon ako'y doon ako naobserbahan ba nga doon ako naobserbahan nga usa sa mga kuan kana bitaw ang Digos hymn no. I don't know kung saon na siya nga makorek. Although wala lang siguro na siya nakita pag-ayo sa ato ang mga hingtungdan no. Hingtungdan kato bitaw pag-enumerate sa mga tao nga naa diri sa Digos katong ingon ba nga Bagubo, Bisaya ug Muslim, so which is dili siya haom no. Kaya nag-describe na siya sa tribo ug ang pagka-Muslim is dili siya tribo. So hinaot nga matagaan na og kana bitawng unsaon na siya makorek na no. Makorek na siya. Kaya dugan ako nakamatikod ni ana pero wala bitay kanang avenue for kinsa ang tao nga gusto na to sigutan para makorek ang tama ang ato ang kuano. Kaya maingon mo guta nga Bagubo is a tribe, no? Bagubo is a tribe. Unya, ang Bisaya also is a tribe from Visayas. Kung maingon ta nga Muslim, that defines not the tribe, but ang nag-define na siya sa kadtong mga followers sa Islam. Different people, nga different tribes among the gani kung maingon tag Bisaya na Bisaya nga Muslim, no? Maingon tag Bagubo na Bagubo nga Muslim, no? So mao na siya nga dapat makorek na siya isip kabahin sa ato ang So again, sa ako nang giingon dinhi sa Digos kung tanaw na to nang tawag na Digos hymn, wag na ko na matikdan diha nga ought to be corrected. Dapat na ma-consider na siya. Kaya portion ng ingon bitaw nga ang mga katauhan dinhi katong mga lumad or Bagubo, Bisaya ug Muslim, no? So meaning akong pasabot nga kung modifyin ta as tribe, enumerate ta og tribe, ang Muslim dili siya pwede maapil sa mga tribe. Although ang mga Muslim adunay different tribes. Dunay different tribes, no? Different tribes. So it's a misnomer kung mag-define tag tribe unya i-apil na to ang Muslim as tribe, no? Kaya ang Muslim mo na siya ang identity sa mga katauhan nga misagop or misunod sa pagtulun-an ng Islam, no? So meaning
kung natanaw na to na siya nga enumeration or pag ila diha sa ato ang kasaysayan sa Digos, alipin na ang karon sa kasamtangan is siyempre hapit nga na-recognize ang tanang katauhan. Pero as to proper nga pag identify is dapat siguro atong i-correct, no? Atong i-correct. Kana bitang parehar na sa tribe people nga concept, mingon ta og adunay tulo ka klase nga tao, grupo sa tao dinhi, no? Mingon ta dunay siya lumad, Muslim o Kristiyano. Ang lumad is not a religion. So, yun na siguro, no? Kung doon ay proper nga forum, autocorrect that is siguro i-review na siya ang ato ang city hymn, municipal hymn man na ugon sa Digos, kay doon na siya dapat nga ipa-plaster lang, katong nga portion, no? Samtang nag-enumerate, no? So, sayon man ta, nga diri sa Digos, napoy diversity of tribes nga ni adinhi. That ought to be properly recognized, usab, no? Kinahanglan usab mga pagkailhon. Labi na ni ining kining sama ni ini, doon ay mga padigusan festival, doon ay mga gina-recognize ang different tribes. So, although originally, ang tribe din sa Digos, Bagubo ug Kalagan, no? Kagan. So, some parts din sa ato ang dapit, no? Diri sa Digos, sa coastal areas. Sa upper areas, nato ang mga Bagubo, no? So mao na ang pipila lang ka mga concern, mga punto nga atong gisigutan atol ni ining maong kuan in line usab sa pag observe sa ikapila na ron nga kuan sa Digos, no? Kuan sa Digos nga kasaulugan, no? Tama, no? Kini siya. July 19, 2024, no? Nga diin karon 2024 nag-celebrate ika 75 founding anniversary. So karon 76 na siguro, no? 25 man anniversary isip municipality. So wala pa nahimo ang niadtong July 19, 1949 ang Digos usa pa ka baryo sa Santa Cruz sa undivided province sa Davao, no? Hinumdum man ta, nakahibalo man ta nga ang Davao is tibuok pa nga Davao, wala pa ning tulo ka probinsya sa pagkakaron na nga nag-observe usab sa iyahang kamugnaan anniversary, founding anniversary sa matag pitsaono sa bulan sa Hulyo, no? So matud pa adunay kana bitong daghang mga kasaysayan at ang rich in history ang Digos, no? Gani kamahon sa World War II adunay mga hulagway ni ana si Vice Mayor Attorney Johari Banya, doon na siya mga collections, mga pictures may tungkol ni ana, doon na po siya mga historical accounts, no? Base sa mga pipila ka mga so base sa mga kanabitong kasaysayan sa Digos kinahanglan usab doon na kini siya parang mamahimong kabahin na ikalambigitan ni ana ang ato ang mga kabatan-unan sa pagkakaron masayod sila kung kanus ang nagsugod ang Digos ngano nga ang Digos nahimong syudad, so kabahin na siya, no? Ang Digos City matud pa nag-celebrate sa ato ang mga so na ta karon di ay ika 76 founding anniversary isip munisipyo mo na ang gina-observe karon sa daghang mga activities nga gipahigayon diri sa syudad sa Digos, no? So layo na tuod ang layo na 76 years old, 76 years ang milabay, no? Ang tao nga 76 years old tama-tama na pud na nga pangidaron nga iyahang na dining kalibutan na, no? So although matud palagi in terms of kana bitang mga tribes ato nang giingon sa unahan, doon ay different tribes, diversity of tribes din higapon sa ato ang syudad sa Digos that ought to be properly recognized. But ang main tribes in as far as katong mga IPs bitaw, indigenous people nga which is under sa ato ang IPRA, ang naadiha ang Kagan or Kalagan, then ang Bagubo, no? Bagubo mo na ang main upper part ni ining syudad sa Digos, ka portion diha is dunay ancestral domain ang Bagubo taga Bawa, no? So ingon na, no?
Pag sa coastal nga bahin is naa diha ang Kagan. Although wala pa lang kaayo na spill out, wala na wala pa nasugdi ang kanang mga ancestral domain, no? Para sa kay sumpay magud ni siya sa tibuok Davao. Whereas ang dito from Davao Oriental going to Davao Occidental at going to kanang Davao de Oro, Davao del Norte, no? Doon na nay mga pipila ka mga area diyang dapita nga naklaro na ang asa ang ancestral domain labi na sa coastal areas, no? Sa coastal areas kay kun atong tan-awon magod ang Davao City is dunay pipila ka tribo diyang dapita nga ilaha po gitagaan og kana bitong pasidungog, pasidungog. Pasidungog pinaagi sa pag-ilan ni ana gani doon na sila mga pipila ka mga kalihukan nga recognize ang different tribes diha sa Davao City. Dili po sa ato sa Ligo City, no? Na kinahanglan og proper lang kana bitawng kuan niya kanang proper nga pag-recognize niini og proper representation sa unsa man nga mga kalihukan niya nga maglambigit niini mga kay kibato palagi para nga dili mabiyaan or dili pod matuis ang atong kasaysayan may kalimbigitan sa mga kuno. So mo na siya no ikas 26 karon nga founding anniversary sa Digos Isip Municipality. Mo na siya ang kuno samtang doon na kitay 50 minutos ang milabay sa sisang takna sa Kabuntagon. Padayon kita sa pag-isgot abang mga isgutanan may kalambigitan niini dinhi sa ato ang dapit, no. Samtang adunay mga tensyon politika dito sa kauluhan na naapagihapon ning mga kuano mga pipila ka mga panghitabo sa mga dapit og isgutan ng politika, isgutan ng ekonomiya, ug uban pa, no? Ug uban pa. Ya, apil na ni ana kay kun atong obserbahan man gud, mura og kana bitawng mas ang tensyon sa politika or di na tawag ng tensyon ang although it is given na nga atong nasod is over politicized, but siguro be as it may, but ang importante diha katong politics of service nga maka-deliver og unsa nga panginahanglanon diha sa ato ang katawhan mo na pinakaserbisyo. Pero apparent kayo sa pagkakaroon nga baguhay pa lang ang eleksyon, ang ato ang panghitabo is positioning na towards the next election. So mayo na siya nga tilimadon basta lang dili siya masakripisyo ang tinuod nga serbisyo diha sa ato ang publiko, sa ato ang katawhan, no? Sa ato ang katawhan, mao man na siya ang pinaka-essence. Public service naata diha para mo serbisyo. Regardless kung kinsa man ang naa diha, tungod kay gipili man ta by majority mo na nga nakalingkod ang ato mga opisyalis sa tagsal na ka mga posisyon aron alagaran ang katawhan. Wala na nagpasabot nga ang ilaha lang alagaran katong nibutar sa ilaha. Unya, lutuson katong wala nibutar. So dili na mao ang pinaka-essence sa public service, no? Pinakaisan sa public service. Gani, dapat sa kademokratikanhon nga nasod, paglingkod, kalimtan sa ang politika. Unya na pod maghitog politika katong hapit na pod ang bagay karon sa ato ang matang sa pagkakaron. Mag-file mo pagka October, next year pa ang eleksyon, so taas pa kayo. Diha na lang tang punto. So pagkakaron, focus lang sa inyong mga dapat buhatonon, no? Katong mga development agenda nga mo answer sa tinuod nga panginahanglan sa katawhan. Unya dunggon ang mga marginalized nga sektor, ubang mga sektor nga dili kayo siya kana bitawng dili kayo assertive sa pagpangduol sa inyong tagstagsa ka mga buhatan, dili assertive sa pangkuhit, pero dunay tinuod nga mga panginahanglanon, no. So mo na ang ideal, mo na ang ideal nga dapat, no. So, although, pero sa ato na matikdan sa pagkakaroon, sa bagay, mas maayo man ang makasugod og layo pa. Makasugod og kana bitawng advance to be recognized, matud pa, no? Advance to be recognized para nga mamahimo nga kana bitawng dakog agi, dakog agi. So, mo na ang ato ang mga pag-obserba nya
kahuman karon kay komproman baguhay pa lang nilingkod ang ato ang mga bag-ong napili nga mga opisyal o mga na-reelected nga mga opisyal sa tagsan na ka mga posisyon, no? So tanaw na to for the next months, or mga pila ka mga katuigan kay nag-prepare naman gani sa pagkakaron. What's more for 2026 kay tunaon gud nato ang ato ang sa lokal nga setup sa ato ang pangagamhanan. Although 3 years ang lahang term, pero ang first year ana is ma-elect sila by mo assume sila by July, tunga sa tuig, no? Tunga sa tuig, so more na ilahang term. Kay by next sa kaduha ka tuig, sa katuig mo to ang purely usa ka tuig gito siya, January to December. Kay pagkasunod na pud nga tuig ni ana, ang bali ang ikatulo is by October mag-file naman sa certificate of candidacy. For the next election. Sa karon nga punto is by 2028. So by 2027 sa October mag-file na sila og sertipiko di kandidatura para sa election sa Mayo sa 2028. So ngunan na lang mo na nga paspas kayo karon ang preparasyon, no? Paspas ang preparasyon. So wala may dautan ni ana kay everybody is has the right to seek for any political position, no? Ang matag usapod do na po'y katungod nga mo express sa iyang opinion. Mupadayag sa unsa may iyang nakita nga maayo. Ang atong mga opisyalis pwede pumadayag kung sa ilang tanaw mo na magkaayo sa ilahang mandato, pagserbisyo sa katawhan kung may hatag kanilang mandato sa particular nga mga posisyon, no? Ang dili lang maayo katong sugod na tag dinautay, no? Sugod tag dinautay, which is dili siya kuno. Although sa ato lang giingon sa unahan, everybody is entitled to his or her opinion for as long as nga dili pud makalapas sa katungod sa isig katao, sa isig kaingon, no? So labi na karon tungod sa advent of social media, dali ra kayo nato mapaabot. Dali ra kayo makanya. Dili lang advent of social media as in social media nga makatabang sa pagpadayag og mga information ug uban pa. And the worst is dano po yung mga gitawag mga fake news, no? Doon ay mga fake news nga ambot kung saon na siya pag-regulate kay daghanan diha sa social media, murag ang uban maglisod na og tuo asa tinuod ni ana, asa tinuod ug asa ang fake. Doon na po yung mga fake nga murag tinuod, doon na po yung tinuod nga murag fake. Mo na siya ang ato ang kahimtang sa pagkakaroon, ang atong sitwasyon sa pagkakaroon, no? So, pananitan. Ang katong panghitabo sa katong nag-trending na usab nga katong sa kuan, katong panghitabo sa naglambigit sa ato ang First Lady, no? First Lady nga restrict mo karon kadto na may kinabuhi nga nakalas. Unya ang Malacañang nag-ingon nga ang police report matud ba nga naga-allege nga dunay kalambigitan ang First Lady sa kamatayon sa usa ka Pauli Tantungco dito sa Los Angeles is fake. So mo mahayag sa Malacañang. Nya ingon pa uban fake daw, no? So matud pa sa uban kung fake na ipakita ang tinuod. Ipakita ang tinuod. Asa man ang tinuod? Kung di sa tinuod, doon nagi tinuod. So sa example lang na sa atong giingon nga maglibog na ta karon kung ang atong basihan ang social media kung unsay fake ug unsay dili fake. Kay ang tanan kung mapikihan moingon sila nga fake news, no? Ya dugangan pa labi na kang sa ato ang no? Social media gihapon ang kuan ini. Kita nato nga si former President Rodrigo Duterte, doon ay mga picture nga luoy na kayo, no? Luoy na kayo diha sa social media. Doon na pa ibon nga gisulod na nila sa lungon. Social media gihapon na, no? Which is klaro kay nga fake. Doon na nagani naglibog nga, doon na pumingon nga nakagawas na si former President Rodrigo Duterte. Tungod gihapon sa mga fake nga ginabutang diha sa social media. Doon na nagumon nga tuwa na sa Malaysia nagkagawas, which is fake news, no? So ingon ana, no? Ingon na ana ang mga kinahanglan, magmatnon kita. Mabinantayon kita, panunay ta nga mabinantayon sa unsa man nga mga paghitabo matag karon ug unya sa ato ang palibot. Dili ta basta-basta mo tuo. Dili pud ta mo kumpiyansa. Dili pud ta basta-basta pod nga mosabwag ni anang mga fake news diha sa social media. Labi na kung adunay nag-involve na pagpangdaot
sa moralidad, dungog, ug unsa ba? Disi katao niya mo dayon ta, mo share dayon ta, no? Kay dali ra ba kaayo karon pag-file og kada bitang cyber libel, no? Cyber libel kay bisan og dili nimo panganlan pero ang sirkumstansya mura tuog siya, pwede na siya mo file. Labi na kung doon na po siya mga witness. Mo na to bantayanan. May lang po ang pila nato ka mga government official nga biktima pod kanunay ini mga fake news kay dili po sila onion skin. Pasabot ba nga kana bitang gamayng lihok, ha? File day kaso, no? File day kaso ug uban pa nga mga sitwasyon ngayon ni ana. So mo na ang ato ang kahimtang sa pagkakaron, no? Mo na ang kahimtang nato sa pagkakaron. So kung atong tan-awon, labi na karon, no? Ang atong mga opisyales sa sikutanang politika diri sa barangay is naa sila sa pagkumpakaron. Naa pa sila sa wala pay kasiguruan mag-eleksyon ba og dili sa karong umaabot nga December. So matud pa, in the absence of any law nga mohatag og kana bitawng pag-postpone sa eleksyon or doon na nay balaod nga mapirmahan nga dili madayon ang December election or doon na nay balaod nga mag-extend sa lain na usab nga termino which is gi-question sa pila ka mga grupo ang constitutionality ni ana kung dili dayonon ang election sa karong December. So ang pasabot ni ana kung wala pay balaod, wala pay basihan, madayon gid siya sa December as schedule kay mao nang pinaka-latest nga balaod nga basihan nga mag-election karong December. Mo nang ayaw mo kumpiyansa, no? Ayaw mo kumpiyansa mga ato ang mga barangay officials, no? O sa aron nga kana bitawng dili mo matawag nga caught unaware, no? Labi na og daghan po diha sa inyong barangay, daghan po ang mga interesado pod nga mopuli ninyo, no? Daghan pod ang mga kandidato, mga kapitanables, ug mga kapitanables, gusto magkapitan, na? So mo na siya gani matud pa. Doon na gani mga kana bitawng mga basihan nga ginasugyot pod matud pa nila before mudagan ang usa sa barangay position ang punong barangay ug ang barangay kagawad ug ang iski chairman siguraduhon nga matud pa una makahimo siya og formal nga letter. Makahimo og formal nga letter. Unya makadrap og barangay resolution. Imo man ang ilahang trabaho. Magbabalaod, mapasag resolution, katong mga resolution nga kinahanglanon diha sa barangay pagpatuman sa ilahang mga mandato o pagtan-aw sa unsay panginahanglanon alang sa katawhan diha sa ilahang mga barangay. Unya, usa pa, dapat kabalo pud sila mo prepare og budgetary plans og mga reports, no? Unya maka-communicate pud sila. Magkabalo mo sulat, kabalo po mo istorya, communication through oral o written, no? Unya mo organize, mo implement, mo manage ug mo evaluate sa mga kalihukan. Unya makahimo siya og mga proyekto o programa, labi na mga project proposal ba, mga project proposals. Matud pa, nya be a leader nga ang function is para sa kayuhan sa kadaghanan. For the greater good. Greater ideas para sa kayuhan sa komunidad. Makahandle og stress o pressure. Nya exceptional knowledge, understanding sa Section 17 sa Republic Act 7160 kanang Local Government Code ug uban pang mga balaod nga applicable diha sa barangay, no? Knowledgeable dapat siya ni ana sa paghimo og mga committee meetings. Unya natoy na siya katakos diha sa kanang gitawag nga parliamentary procedures. Og adunay mga technical understanding sa pagprepara sa committee reports o barangay ordinances. Kana siya mga sugyot na siya, no? Matud pa nila, kung nagtuo ka mo kanang dusing atong gisgutan sa unahan, aduna kay minimum technical requirements mahimo kang epektibo og presente nga leader busa the next barangay official is aduna kay tsansa, greater cause. So, mo na siya ang ideal. Mo na ang ideal. Pero, unsa may giingon sa atong balaod? Presidente man gani, nga mahimo ka ng makadagan if you are able to read and write. So,
barangay pa kaha. Pero sa mga katawhan, gusto na to nga kini nga punto is gusto lang i-advocate, no? I-advocate nga mo na untay dapat, no? Mo unta nay dapat. Pero lagi wala man po'y balaod nga nagdili nga no, dili sila pwede makadagan kung wala sila ni anang mga qualification o mga katakos so man ana, no? So mao na siya ang dapat natong pagkatanaw, no? Considering nga tingalig madayon, so mao na ng panahon na nga kadtong diha sa mga barangay is ang gustong mamahimong opisyal o kadtong gustong ilisan ang ilahang opisyal, mo nang tsansa. But kung madayon ba o dili, it remains to be seen. Kay matod pa sa kalendar of activities sa ato ang Commission on Election nga mao magini sila ang in charge, no? By August 1 is kuana. Doon na po'y pagsugod sa pagrehistro o transfer sa registration, no? O uban pa nga mga activities nga nakahanay na daan diha sa Commission on Election. Kaya nga naman, although doon ay mga huluhungihong, doon ay mga balaod nga pending, yan matid pa gani, doon na bicameral, kaya doon na may nagkalain-laing version ang balay-balaoranan, ang ato ang House of Representatives ug ang House of Senate. So doon na sila bicameral, sa silang bicameral meeting, bicameral conference, so meeting nila, doon na sila katong hiniusa nga version niya, doon na gitransmit na sa buhatan sa ato ang presidente for signature. Pero until such time, nga dili to siya pirmahan, so padayon ang preparation sa COMELEC, kaya ang ato ang COMELEC is ministerial man ang ilahang function, no? Ministerial ang ilahang function. So ingon na, no? Sa ato ang mga barangay officials, mga barangay officials as to mapadayon og dili, ina mo kumpiyansa, pangandam na mo, pangandam lang mo daan. Pangandam may kumo sa kanunay nangandam, no? Kanunay mangandam, no? Sa maong sama ra pud sa election kay mo na. Diri sa ato ang nasod, bag-o man ta nag-eleksyon nitong Mayo. Kumatayon ni siya murag first time siguro ni and only in the Philippines nga sulod sa usa ka tuig dunay tulo ka mga eleksyon. O ba katong milabay, tumayo katong synchronized local o eleksyon, no? Local ug national nga eleksyon. National kay senator nagpili man ta, pila ka mga kongresista sa atong matag distrito. Unya ang ato ang mga local government officials from the sangguniang bayan, sangguniang panlalawigan, sangguniang panglungsod, mga vice mayors o mga mayores, vice governors o mga gobernadores sa nagkadaiyang probinsya, no? So yung nana. So kung madayon, ang doon na po wala pa po'y balaod nga nag-ingon nga dili madayon. Karong October, mao pod ang kanabitang na Oktaba nga eleksyon dapat sabay ni atong natumayo nga eleksyon. So ang eleksyon sa pagpili sa first regular parliamentary election diya sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao is ipahigayon karong umaabot ng October. So, di ba? So only in the Philippines. Karong October, doon na mga huluhungihong mga lakang nga dili madayon. Pero matod pa, kinahanglan gina siya madayon kay ang balaod nagmando nga kinahanglan mag-eleksyon niya, giuswag lang siya, no? Kay mao man kana siya gud ang diha sa Bangsamoro Organic Law, o doon na amendments sa conduct of election, doon na amendments sa kanabitang giingon nga iyahang transition period. Gani 3 years mo to originally. Originally 3 years lang. Unya dunay balaod pod ang gipasa nga additional 3 years, meaning wala mo dayon ni atong 2022 ang first regular parliamentary election diha sa Bangsamoro Autonomous Muslim Mindanao. Giingon nga 2025 na. Pagkabot 2025 hapit-hapit na, wala doon na po'y balaod nga gi-move kini ngadto sa October. So mo na gipangandaman pud karon mismo pod ang Commission on Election. Kabahin sa iyang ministerial function is nangandam, no? Nangandam. But what is kanabitong unique is kay kadtugod by October last year nag-file na sila og certificate of candidacy na sa kadtong sa base sa ilahang kwan sabay sa kadtong kuno doon na lay gi-extend lang gamay. So doon na naka-file og certificate of candidacy. Nagingon karon ang balaod
nga ang katong nag-file na sila certificate of candidacy, katong naka-file na maurang gihapon to sila ang mga kandidato karong umaabot nga October 13 nga eleksyon alang sa first parliamentary election diha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, di ba? Unique, ha? File October, mag-eleksyon na po sa October. So 1 year. Ha? 1 year sila nag-file o siya mag-eleksyon. No? Only in the Philippines. Then, ang ikatulong nga eleksyon, kumadayon kini December election alang sa mga barangay ug iski. So, mo na ikatulong ka eleksyon. So 3 elections in the span of 1 year. So, mo na siya ang uniqueness sa atong nasod nga Pilipinas, no? Sa ingon ana nga mga hiskutanan, no? Sa atong mga hiskutanan. Although napagyapoy tension sa pagkakaroon diha sa ato ang mga balay-balaoranan, particularly diha sa House of Representatives ug sa Senate, House of Senate, no? O sa diha ang katong kuan, ang impeachment case batok ngadto kang Vice President Sara Duterte, no? So ingon niya na ang mga matud pa mga kaganapan diha diri sa ato ang nasod sa sigutanang politika, no? So mo na, no? Dinhi sa first time nga dunay tulo ka dagkong eleksyon, dagko man ang eleksyon, no? Kay diha sa BARM, dako pa na kay pila ka probinsya ang nag-cover ni ana. Nya first time pod nga adunay parliamentary election tungod kay ang sistema manggod diha sa BARM is ministerial o parliamentary form of government nga diin ang ilahang mga set up sa government is pilion ang member of parliament. Diha sa member of parliament nga mapili, diha pod kuhaon katong mga ministers, mga mudala sa ilahang tagstag sa mga ministry. Mga ministries equivalent to department dinhi sa atong sa presidential form of government. So, ingon ni ana ang mahitabo, no? Mahitabo nga mga politikanhon nga landscape, politikanhon nga sistema sa ato ang nasod nga Pilipinas. So, nya kita dinhi sa lokal samtang naghulat ta og mag-eleksyon ba og dili sa barangay, nagpumapurma na po ang uban, baguhay lamang po nakalingkod ang ato ang mga local government officials. Gani mura og duha na sila ka session ang ato ang mga bagong membro sa sanggunian in all levels, no? Og later on hanayon na pod ang ilahang mga executive legislative agenda. Ang DILG magkandak na pod og mga pagbansay-bansay sa mga bag-ong napili nga mga opisyal, no? Og ang mga re-elected nga mga opisyal. Nya ilahan na pong paghimo na pod sila og ilahang mga executive legislative agenda. Nya hopefully mo reflect diha ang katong tinuod nga mga panginahanglanon sa atong mga katawhan base sa ako personally sa akong tanaw, ang bisis diha samtang katong nangampanya mo, nangampanya ang atong mga government official, ang pag-adto nila, pagkonsulta sa mga katawhan, mo tigitawag nga in legislation. Paglingkod nila og balik pagkakaron, mahimong kabahin diha sa ilahang executive and legislative agenda kadtong mga consultation nga ilahang gipanghimo atol sa kampanya. Di ba? Mo ni ideal nga dapat mahitabo, no? Samtang nagakampanya, wala ang panahon nga pangutanon niyo ang katawhan, tan-aw ninyo unsay panginahanglanon diha. Unya base diha ang kadtong mga needs nga inyo nakita, mo inyong himuon og mga palisiya, ordinansa, ug uban pa og himuong kabahin diha sa inyong development plan. Sa matag tuig nga pagahimuon. So ingon na unta ang dapat. Ingon-unta kay dili man na siya nagkakahitabo. So dugang pa ni ana niining sitwasyon ining ato ang kuan karon kahuman sa eleksyon, doon na po'y call for accreditation and re-accreditation sa ato ang mga civil society organizations, mga non-government organizations, mga private organizations, aron na po i-reconstitute ang composition sa mga local special bodies. Sama sa local school board, local development council, local peace and order council. Ngediin na ay mandatory representation ang mga CSOs or NGOs o mga private organizations. No, kabahin diha kay mao na ang mandato, mao na ang mando sa local government code nga kinahanglan adunay aktibo nga mga membro sa civil society organizations
dunay mandated number, gidaghanon nga mahimong kabahin diha sa local development council. So mao man na siya ang essence sa gitawag nga participatory governance, no? Participatory governance kay bisan ang kadtong mga other kadtong bitang mga non-government organizations ug uban pa nga mga private groups mamahimo silang kabahin, no? Kabahin diha sa planning, pagplano tungod kay membro man sa kanang local development council, no? Development council nga makita diha unsa ang plano. Kay diha man ang local development council sa dili pa himuon ang annual investment plan or program so sa local government units is kinahanglan moagi na siya dito sa local development council. Endorso ngadto sa sanggunian for approval, no? So diha dapat represented. Sama raw sab sa local peasant order council ug uban pa nga mga local special bodies in needs of kanang gitawag nga proper representation sa mga private organizations, local kana bitang mga civil society organizations, mga non-government organizations, no? So hinaot pod nga gina-encourage ang daghang mga civil society organization nga adunay klarong programa nga mutubag sa panginahanglanon sa tagsa ka mga sektor uban pa nga participate may tungod niini, no? Kay ang proseso ni ana mag-apply, dunay mga proseso ang ato ang DILG kauban ang planning sa matag local government units pasa unya i-accredit na idalaon na dito sa committee level sa mga sanggunian, isgutan tan-awon ang ilahang mga papiles, ang ilahang mga dokumento kung sila kana ba angayan ba nga mahimong membro sa different special bodies diya sa local government units, no? Ngun na hangtod nga maisyuhan sila og katong certificate of accreditation as CSO. Then i-reconstitute, maghimo usab ang local chief executive og mga kanabitawng composition ni adto, composition kahuman sa consultation pod mitingon tanan kadtong mga accredited nga mga CSOs, non-government organization, mga private organization para sila mo ni ideal. Sila ang magpili kung kinsa ang ilahang mahimong representante sa CSO, civil society organization or non-government organization dito sa local development council, no? Then ang basihan ni ana pinaagi ni ana mohimo og executive order ang local chief executive sa composition ni adtong mga different local special bodies as imiagi dito sa proseso, no? Sa proseso. So dapat tagaan og katungod mismo ang mga accredited nga mga CSOs or non-government organization nga sila mo ay magpili kung kinsa ang ilahang palingkuron nga mo represent diha sa planning development council o sa mga peasant order council ug uban pa, no? Ug uban pa katong mo maka-represent gyud, no? Dunay kana bitawng abilidad sa pag-represent sa pangkinatibukan. Kay pag-abot dito na niya ng mga local special bodies, wala man na nagpasabot nga imong representahan katong particular nga grupo nimo. You are now representing the tanan nga civil society organization o concern ni ana kay kabahin ka na tagi sa ato nang giingon sa mandato sa local government code para dunay representation katubitang sa participatory governance. So ingon ni ana ang mo na siya ang ato ang kung gusto ta nga mahimong santag dili ta elected, dili ta napili, so as a voluntary organization katong mga civil society organization, mga non-government organization, doon naghapon tay kana bitong gitagaan tag tsansa to participate diha sa governance ato ang lokalidad. Pinaagi ni ana, no? Pinaagi ni anang pag-apply for accreditation diha sa mga sanggunian aron mamahimo nga membro kabahin sa mga local special bodies mo na mandato sa ato ang local government code, no? So kung gusto ta kay mao na siya ang usa ka himsog nga demokrasya, pamaagi sa usa ka himsog nga demokrasya. Pero dili lang po itong pareha sa uban po ng mga lugar nga si mayor, si gobernador, doon na sila kaugalingong CSO. Doon na sila kaugalingong CSO
nga ang ilahang loyalty dito gid sa ilaha, no? Dili kay kuno na no, nya pag-abot dito sa mga meeting, uban dili mo tingog, ang uban mo tingog man pero mo nagikuan na daan, gimanduan na daan nga mo ni dapat nga pagabuhaton, no? So kana masabtan po nato ang proseso diyang dapita. Labi na kun si SO ka, unya kana bitong wala ka kasabot sa process sa budgeting ko ani ana. So pagulbul ka, nga nga lutong makaw naman ni daan, gihimo naman daan, siyempre doon ay proseso ni ana. Mo na nga dinhi pa daan sa pagsugod is ang participation is participate na. Mo-appeal ka na. Dili lang dito sa panahon sa meeting, no? Sa panahon sa meeting kay moingon ka nga nahuman naman to daan siyempre. Pag meeting doon na may agenda, gihimo naman na daan, no? So doon ay mga process ni ana, no? So mo na no kanang hisgutan ang political governance unsaon nga makaparticipate ang ato ang mga katawhan. No, at dito sa hinusgutan ng ekonomiya, mo na sa pagkakaroon, no? Ang economic situation sa atong nasod is dili gyapon stable sa mga ang presyo sa gasolina is usahay mo mutaas, moubos gamay ra pud kaayo. Sunod na pod mutaas pag ubos pag mo kuan na pod roll back, roll down man na. Pag roll back gamay. Pagtaas, roll up, is dako. So, lipay ka, kay sunod semana, mubaba na po, dunay roll back. Pero, bawion na po itong sa una niya, dili, pagi kabawi. So, ingon na, no? Kaya depende, anong gasolina itong sigutan? Siyempre, dependent na diha. Mutaas ang presyo sa gasolina, moingon na po na uban, nga, mahal ang presyo sa mga palaliton, tungod kay mahal ang gasolina. So, doon ay chain reaction sa mga butang nga sasama ni ana. Samtang ang presyo sa atong mga palaliton, no? Pabiling nagtaas, no? Unya, ang atong mga mag-uuma, mo na kinahanglan i-subsidize. Balik na punta sa presyo sa bugas. Doon ay mga attempt nga pababaan ng presyo sa bugas. Doon na lang datoy nipatong na sa 20, pero di 20, 29, tingnan na, no? 28, 27, pero kanto naman to panahon po sa kantong kampanya. Wala naman to nasundi. Kung asa to makapalit niadto ng mga ngunan na, no? So, although padayon gihapon ang mga kasikas ding dapita. So, mo na ato ang pagtanawon sa atong environment nga sigutanan di po na to matag-an ang dagan sa ato ang kapanahunan. Sa mo ulan, init kayo, pagkataon-taon ulan. So, yun na ang dagan sa ato ang panahon sa pagkakaroon mo na nga kita, panunay tang mabinantayon, kitang mga katawhan, pabilin tang mabinantayon, diha sa ato ang tekstag sa mga dapit sa ato mga concern, no? So, parang dili nato dili ta mabiktima. Biktima sa tanan-tanan nga nagkapanghitabo sa ato ang palibot sa pagkakaron. Yung ana naman ni ato ang sitwasyon, nagsugod ta kini paghisgot sa mga fake news ug uban pa, ug kuan na no. Dili unta hasta ang atong kinaiyahan, apilon pa ni sa mga fake news nga isgutanan, no? So, mo na siya ang ato ang sitwasyon sa pagkakaron. So, kanunay, ato apong mga kitapod ng mga katawhan, dili kayo ta magpa-apekto. Bangi sa ato ang mga lideres. No? Na mga punto nga ilaran na. Dili sa ta mag-apil-apil. Nga mga punto nga gikinahanglan na kalambigitan ni ana ug uban pa nga mga dapat nga mga butang nga paghisigutan, no? Mga butang nagapahitabo sa matag karunog unya, no? Matag karunog unya para nga kita magpabilin nga kana bitong mga citizen, mga lumulupyo sa ato ang dapit nga kanunay tanaw sa ato ang kapanahunan sa ato ang sitwasyon, no? So ingon ana na ang ato ang mga kumusta ang inyohang mga dayang dapita sa matag lugar, no? Ug uban pa nga mga kuano
ang katong sa ato nag-ingon, balikan na to gamay ang hisuta ng politika, ang balikan ng positioning for the next one. Pero wala nature. Wala ang nature sa ato ang dapit, no? Unya, nature sa atong dapit. Nya karon, kahuman karon reconstitute, sabagay wala pa man na final. Balik ta sa iskutan ng politika, labi na sa sit-up di sa ato ang nasundong mga gamahanan. Sa ato ang kongreso, although matod pa nila, majority naman kuha gihapon ni kasamtangan nga Speaker of the House Martin Romualdez sa suporta, no? Unya diri po sa House of Senate mura og kuha gihapon ni kasamtangang Senate President Jesus Escudero, no? So tan-aw na to ug unsay mga dugang pagkatikaran may kalambigitan ni ana, no? Samtang ang party list dunay mga bago pong mga naglingkod, mga kuan ni ana unya oposisyon na po diha sa mga sa tag sa mga committee nga ilahang pagahimuon, no? Pagahimuon. So sa sigutan ng party list man god, although sayon man ta nga dunay daghang dapat tan-awnon. Kung doon na may amend diha sa atong konstitusyon nga usa ni ana ang atong party list system. Kaya atong party list system, although ang purpose niya na is marepresentahan katong mga marginalized sector. But look what is happening. What is the real situation in as far as party list system is concerned? Are these people who are now representing sa different party list group, political kana itong mga party list nga partido is nagrepresent ba sa gitukoy nila nga mga sektor nga ilang girepresentahan, no? So mo na siya. Kung doon na may amendments, yung pagkahimuon, doon na yung mga lakaw, may tungod niya na pag-amend. Katong, kung sa'yo, 14 ka mga sectors ang dapat represented. No? Dapat mga sector. Kaya ang purpose mo ni ana, katong mga sector, nga walay kakayahan, nga mahimong marepresentahan diha sa kuan. Pero ang netabo magod, hasta mga politiko, naghimo pagkagalingon lang party list. No, nya katong dili na mudaog o di ba katong nahuman na ang ilahang termino adto na po dito mahimo nga para magpabilin gihapon diha sa kuan, no? So pila karon ka mga senator adto naon nga na naglingkod para makabalik sa kongreso sa party list nga pumaagi. So ingon ni ana, no? Ingon ni ana, sayang ang iyahang pinaka katuyuan nga marepresentahan unta kadtong mga sektor nga walay kakayahan nga moapil sa regular nga eleksyon diha sa ato ang House of Representative, no? House of Representative. Yeah. Ang magparehistro na ba, mag-organize karon og kanang party list is 50 pong mahala. 50 pong mahala. Diha padaan sa Comelec, gasto ka og dili lang million, kundi millions. Millions. So, ingon ni ana, no? Kung doon na may kinahanglang amindahan nga pamaagi, kanang party list system kinahanglang amindahan. Pero dili po pwede nga walaon. Kay gikinahanglan nato ang kanang klaro nga representation. Pero kung ingon ana naman lang natoy party list nga system nga ang katuyuan marepresentahan ang mga marginalized sector pero gigamit lang pod ang mga provision sa atong balaod as far as representation is concerned sa mga marginalized sector, mas maayo pa wala, no? Mas maayo pa wala. Basta kita is we are hopeful nga maamindahan na siya unya katong tinuod nga mga sektor nga unrepresented mo itagaan og representation diha mo dapitan, no? So mao to ang ato ang mga paghisgot pagkaron, no? Na layo na atong naabtan paghisgot, no? Hisgot ta sa doon na ba election or wala, pero pangandam na gyud mo sa barangay, kay murag naa murag wala pero sigurado nga naa. Murag yung nana na siya, no? Yung nana na siya nga senaryo ang ato ang nakita sa atong kasamtangan nga mga sitwasyon. So, ato mga kaigsunan sa Digos sa in the observance of ika-76 nga kamugnaan sa Digos gikan pa sa pagka-munisipyo. Naot nga nahatag na to ang proper nga recognition o proper representation sa mga dapat i-recognize, dapat nga marepresenta panahon niining mga kapanahonan. So
So mo na sa diri sa Digos in honor sa mga leaderess nga dapat nining mao nga celebration sa Panigusan ang mga Bagubo tribes o ang mga Kagan or Kalagan tribes. Of course, ang tanan ng mga katawhan nga niya sa Digos. Wala naman kita igong oras sa itong panaguban sa itong turmanon ang bindisyo sa Bagatan. Tingnan na lamang sa itong sibiyahan ng DXDS o DXAY. Papanguno sa ito ang radio station manager na Munonsing Sibya. Sa itong technician nga naa sa Pikas nga Lawak, Commander Arky Rico Caminyo. O sa nganan usab sa akong sparring partner, Kagawad Jun Banlasan. O sa Labsor Media Association. Tama sa anandan, kining ikalagig soon, manamilit. Tinagi sa pagingon, muagi lamang kita ning kalibutan na sa makausa. Kung sa mga kaayo nga atong ikapakita, ipakita na nato karon. Kung sa mga maayong binuhatan nga atong mabuhat, buhaton na nato karon. Di natutugutan nga kita maglangay, dini magtagad, kini kita muagi ning dala na pag-usab. Kini sa samit, tumang sinsilidad, habilidad, moralidad ug integridad ang muingon. Ang makanunayong pagpakamana, may ganti sa kagawasan. Ang makanunayong pagpangita sa kamatuoran, may makapahimo kanatong gawasan. Kaya salamat, ay buntag ug dalaygon ang labaw makagahom. Ako'y nakawalang pagkakang nangyayari, malaking pahibahan.